Dilo, tinataboy na ni Lebron sa LA, maawa naman kayo. Ito na yata ang pinakamahirap para sa isang manlalaro, lalo na nga po dito kay D'Angelo Russell. Wala na ngang ginagawa si Lebron para hindi ma-trade si Dilo. Pero ang Lakers tila kating-kati na para pakawalan siya. Kaya pala 2 taon lang din ang ibinigay na kontrata sa kanya para bye-bye na din agad. Dahil dito nga po sa depensa, nakukulangan talaga ang LA. Napakahina nga po sa defense ni Dilo, kaya malamang wala ring magawa sila Lebron. Kahit pag gustuhin man nilang tumagal siya. Medyo nakakaawa nga rin po siya dahil talagang kinuha niya nga rin ang player option. Dahil alam nga rin po niya na walang kukuha sa kanya sa market. Paano ba naman kasi mga kapatid, hindi nga po nakikita ng LA na magiging parte pa rin si Dilo sa future ng team. Ito nga rin po ang dahilan kung bakit ilang din talaga sila nabigyan siya ng mahabang kontrata. Parang nagiging ala Westbrook din yata ang nangyayari sa kanya. Tuwang-tuwa nung pagdating pero nung tumagal itatapo na lang din basta. Gayunpaman ganito nga po sa liga. Pero tila medyo worse din yata kung nandito ka sa koponan ng Lakers. Mataas ang ine-expect nila sa isang manlalaro, kaya dapat buwis-buway ka talaga sa kada laban. Dahil kung hindi talagang mapapaaga ka. Buti pa nga itong si Austin Reeves mga kapatid, mas alaga pa ng LA at ayaw pakawalan. Pero si Dilo tila hindi na makapaghintay pa ang team. Kitang-kita din naman kasi na hindi nga po consistent ang laruan itong si Dilo. Hindi lamang po sa puntos, kahit nga po sa depensa talagang alanganin nga rin po. Maganda din naman ang ginawa niyang pagkuha sa player option niya. Marahil ramdam niya rin na walang kukuha sa kanya sa market. Lalong mapapaaga tuloy ang paglisan niya sa LA pag nagkataon. Nakita nga rin po ng lahat kung gaano kasaklap ang nilaro niya sa playoffs. Kaya ang siste ang team nga po ang nagdusa ng dahil dito. Medyo swerte pa rin naman si Dilo dahil meron siyang contract option itong off-season. Dahil kung hindi nga tiyak na mahihirapan to bilang free agent. Ilang beses na nga rin pong lumutang ang pangalan niya sa trading block dahil malamang nakita rin ng Lakers na hindi uubra ang laruan niya sa team. Next season na nga po magtatapos ang 2 taong kontrata niya na tumataginting na $36 million. Kaya eto na rin ang huling taon niya sa LA para patunayan na deserve niyang magtagal, diba? Samantala Westbrook bawal nang tumira sa tres, kawawa naman. Tila sukdulan na yata ang gustong mangyari pa dito kay dating MVP mga kapatid. Parang kulang na lang na sabihing magretiro na lang siya kaysa sa ganito na parang namamahiya na rin yata o minamalit ang kakayahan niya. Marahil medyo nagde-decline na rin ang laruan ni Brody. Pero sana man lang konting respeto din kahit papano sa tinaguriang Mr. Triple Double. Yan na nga po ang bansag sa kanya nung kalakasan niya. Pero ngayon nga halos ayawan na ng mga kupunan. Kahit konting respeto wala nang binibigay. Biruin mo ba naman mga kapatid, napaka-harsh nga po ang gustong ipagawa sa head coach ng Denver Nuggets. Nandito na nga po si West, kaya ang iniisip ng iba malamang nga daw na dito naman siya ngayon magkakalat. Gusto nga pong ipagawa kay head coach Maloney na pagbawalan na si Westbrook na tumira sa tres sa kadahilan ng sobrang alat ng track record niya kapag beyond the arc na ang pinag-uusapan. 27.3% lamang ang naitatala niya last season. At kung titignan medyo malayo rin ang kupunan ng Nuggets sa may pinakamadaming naipasok sa tres. Pang 25th nga po sila, halos nasa dulo na. Kaya kung papayagan pa si Westbrook baka umabot pa sa dulo. Si KCP po ang papalitan ni Westbrook. 40.6% ang 3-point line nito, kaya napakalayo ng kayang maibigay ni Brody. 2016 to 2017 na season pa ang pinakamagandang 3-point line percentage niya na pumalo sa 34.3%, which is below average pa rin sa NBA. Marahil may punto nga rin si Windhorst, kaya napaka-harsh ng advice niya sa head coach ng Denver. Baka maulit nga rin sila sa ginawa ng Lakers kung saan si KCP nga rin po ang pinalitan ng LA para lang makuha si Westbrook. Kaya ang ending mas matindi pa ang nangyari sa Lakers noon dahil ni hindi man lang sila umabot sa playoffs.